Sa malawak na sala ng marangyang bahay, naroon si Ryan. Nakaupo sa malambot na sopa habang may hawak na tablet. Halatang wala sa mood dahil ang mumunting kaluskos mula sa kusina ay tila isang malaking istorbo sa kanya. "Lyra!" Sigaw niya. Sabay hampas ng tablet sa mesa. "Ilang beses ko ba sasabihin na bawal maingay dito? Ang sakit sa ulo. Hindi ka ba nakakaintindi?" Sabi ni Ryan habang naglalakad papunta sa kusina. Napaangat ang kilay ni Lyra. Naiinis siya pero hindi niya pinakita. Napaka-arte talaga. Kunting ingay lang, reklamo na. E di sana hindi siya dito nagtatambay. Sabi ni Lyra sa isipan. "Pwede bang wag ka muna dito magtrabaho? Kita mo namang nasa sala ko at may ginagawa." Tumango si Lyra, seryosong muka at hindi sumagot. "Ano? Hindi ka sasagot?" Mabilis naman lumapit si Lyra. Nakayuko at may bitbit na map. "Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit." Tanging sinabi niya. "Hindi na mauulit? Paulit-ulit mo yung sinasabi." Iritadong sagot ni Ryan habang tumayo. "Ang simple-simple na trabaho mo, di mo pa magawa na maayos." Umangat ang kilay ni Lyra. Anong paulit-ulit sinasabi? Hindi ko nga siya pinapansin. At saka hindi iniimagan kapag nagrereklamo siya. May masabi lang talaga. Tahimik lang si Lyra. Iniwas ang tingin at pinagpatuloy ang ginagawa. Hindi niya sinagot ang masungit na lalaki. Pagkos ay pinili niyang magpatuloy sa trabaho. Tss! Wala talaga respeto sa amo. Kala mo kung sinong makaasta. Kasambahay lang naman. Rinig ni Lyra na sabi ni Ryan na ikinairap niya. Sanay na si Lyra sa anak ng kanyang mga amo. Paano ba naman? Masungit talaga ito at spoiled. Mainitin din talaga ang ulo na siyang nabubuntong kay Lyra. Palagi itong galit kahit na simpleng bagay lang naman. "Ano na naman niyang mukha mo?" Puna ng kasamahan at kaibigan ni Lyra na si Casey. "Well, alam mo na kapag ganito ang mukha ko, nauurat na naman ako sa lalaking yun." "Nako, hindi ka pa nasanay. Parang may galit nga sa'yo yung si sir. Ikaw ba naman palagi na pagpupuntangan ng init ng ulo?" "Ewan ko sa kanya, bahala siya. As if naman napapansin ko." Irap ni Lyra. "Baka dahil doon, hindi niya kasi nakukuha ang atensyon mo. Isa na lang iisipin ko nang nagpapapansin si sir sa'yo dahil gusto ka, or what?" Tawa ni Casey para umangat ang kilay ni Lyra. "Tss, hindi ko naman siya gusto. Hindi ko tipo mga lalaking kagaya niya. May ugaling hindi maganda at maayos. Ang laki niya na pero hasta bata pa din." Sabi ni Lyra. Napatawa si Casey. "Tama ka naman dyan pero hayaan mo na lang. Pero kapag napul ka, ay, ewan na lang." "In your dreams." Nagtawanan sila. Kay Casey lamang ganon si Lyra pero kapag iba, seryoso siya at parang walang pakialam. Nung kinagabihan, ay dumating ang mag-asawang Del Mundo. At kagaya ng dati, ay inasikaso ni Lyra mga ito dahil ito ang mga dahilan bakit siya may trabaho. "Good evening, Lyra. Kumusta ang araw mo?" Tanong ni Mr. Del Mundo. Maliit nang ngumiti siya. "Maayos naman po, sir. Salamat po sa pagtatanong. Kayo po, kumusta naman po kayo ni ma'am sa trabaho po?" "Eto, at pagod na naman at kailangan magpahinga. Napakarami ng mga ginagawa sa kumpanya." Napatango si Lyra. "Ganun po ba? Magpahinga din po kayo?" "Salamat, Lyra. Hindi kami nagkamali na ikaw ay tinanggap namin. Kung nais ko lang talaga ay aampunin kita." Napangiti si Lyra. "Nako, marami na po kayong naitulong sa akin, ma'am and sir. At okay na po ako doon." "Ay nako, kung ako nga lang mas gusto kitang maging anak." Sabi ni Mrs. Del Mundo. Naging seryoso ang mukha ni Ryan at napahigpit ang pagkakahawak niya sa baso dahil sa narinig. Hindi siya natuwa. Nahihiya lang naman si Lyra pero nagpatuloy ang kanyang pakikipagkwentuhan sa mga ito. "Di ko talaga gusto ang babaeng yun. Masyado siyang nakasipsip sa mga magulang ko. Pakiramdam ko talaga may masama siyang agenda." Sabi ni Ryan, nakausap niya sa kabilang linya na si RJ habang nakaupo siya sa kanyang kama. "Baka naman wala. Mabait lang talaga. Bakit ka pa inis na inis sa kanya? Wala namang ginagawa si Lyra sa'yo." Umangat ang kilay ni Ryan. "Naiinis talaga ako sa kanya. Basta,
Di ko gusto ang babaeng yun dito sa bahay namin kaya gusto ko na siyang mapaalis talaga. Mukhang matigas yun at hindi mo papaalis ng ganun-ganun lang, sabi ni RJ. Gagawin ko ang lahat para mapaalis siya. Kaya nga pinapagalitin ko palagi at susunod na gagawin ko ay pahihirapan ko siya, sabi ni Ryan at saka napangisi. Ay siya ka, bahala ka kung ano gusto mong gawin pero baka ikaw lang din ang magsawa. Pero isipin mo babae yan ha, sabi ni RJ. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Puro reklamo at rant ang sinabi ni Ryan kay RJ. Ilang araw siyang lumipas. Muling naabutan ni Ryan si Lyra sa hardin. Abala sa pag-aalaga ng mga halaman ng kanyang ina. Napansin niyang pawis na pawis ang dalaga. Ngunit tuloy lang ito sa pagtatrabaho. Napatitig din siya kay Lyra at hindi niya maiwasan na magandahan. Napakaamo pala ng mukha niya. Ngunit hindi ko siya tipo, sabi ni Ryan sa isipan. Naiinis naman siyang habang tinitingnan ang mukha ni Lyra. Nilapitan niya si Lyra, tumighim si Ryan para mapaayos ng pagkakatayo si Lyra. Lyra, bakit ba kailangan mong pag-igihan ng trabaho mo? Di naman ikaw nagmamayari ng lahat ng yan. Trabaho ng iba yung ginagawa mo. Nakangat ang kilay na tanong ni Ryan. Ano bang masama doon at bakit siya nangingialam? Mahinang tanong ni Lyra. Sinasabi ka ba? Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. At saka wala naman pong masama kung ginagawa ko ang trabaho ng iba dahil tapos na po ako sa akin. Sagot ni Lyra, hindi tumigil sa pagtitilig. Para saan? Para mas mapansin ka ng aking ina? At ang aking ama na napakasipag mo para matuwa sila sa'yo? Dagdag ni Ryan para mas lalong magtaka si Lyra lalo na sa sinabi nito. Hindi ko po kayo maunawaan. Pero alam kong wala pong masama sa ginagawa ko. Napatingin si Ryan kay Lyra. Biglang pumintig ang puso ni Ryan at parang nag-slow motion ang kanyang paligid. Hindi siya nakapagsalita at tahimik na lang na umalis. Napairap naman si Lyra. Di ko talaga siya maintindihan. Di ko mag-hits sa sinasabi niyang wala namang konektado sa sinasabi niya sa akin, sa ginagawa ko. May galit pa talaga siya sa akin? Tanong ni Lyra sa sarili na napatigil sa pagdidilig. Napailing na lamang. Nung kinagabihan, tahimik na nagsasalong pamilya Del Mundo. Nasa dulong bahagi si Ryan, habang nasa kabilang dulo naman ang kanyang mga magulang. Abala sa kanilang cellphone, si Lyra abala sa pagsisilbi ng pagkain. Ryan, kamusta negosyo? Tanong ng kanyang ama ngunit hindi ito tumingin sa kanya. Napabuntong hininga si Ryan. Ayos lang, Dad. Walang tumugon. Bumalik ang lahat sa katahimikan. Napansin ni Lyra ang lungkot sa mga mata ni Ryan, ngunit pinili niyang huwag magsalita. Alam niyang hindi siya dapat makialam at doon unang nakaramdam si Lyra ng pag-aalala. Kinabukasan, magkasama si Lyra at Casey sa mall para bumili ng grocery. Hindi ko talaga alam, Casey. Napansin ko lang na parang may something si Sir Ryan pagdating sa kanyang mga magulang. Sabi ni Lyra. Base sa kwento mo sa nakita mong ekspresyon ni Sir Ryan, baka may something nga talaga. Hindi kaya napapressure siya ng mga magulang niya sa pag-handle ng kanilang kumpanya? Kasi hindi madali yun, sabi ni Lyra. Ako, Lyra, ganun talaga kapag tagapagmana ka. Tsaka for sure hindi naman. Spoiled naman si Sir Ryan kaya dapat lang ayusin niya din ang trabaho niya. Pero kasi Casey, parang may hindi na tama. Mahinang sabi ni Lyra. Napatigil si Casey sa paglalakad kaya napahinto din si Lyra. Tiningnan si Lyra ng kakaibang tingin. Teka nga, bakit ka ba curious? At parang nag-aalala ka. Akala ko ba wala kang pakialam dapat? Natigilan si Lyra na nag-isip ng sagot. Napatanong lang ako at saka nagtataka kasi napansin ko. Umusbong ang kakaibang ngiti ni Casey. Ikaw ha? Parang iba na yata yan. Nako Lyra, wala kang malilihim sa akin. At pasampas ako mga kilos mo. Napairap si Lyra at saka gumuso. Hindi tama yung iniisip mo. Talagang na-curious lang ako at saka wala akong pakialam. Di wow, wala daw pakialam pero na-curious na talaga siya. Ewan ko sa'yo. Mamaya mahulog ka talaga dyan kay Sir. Hindi na ako magtataka. Tawa ni Casey. Asa, hindi mangyayari yan. Never. Yak.
Tinawanan lamang siya ni Casey. Nagpatuloy sila sa pagkakwentuhan habang namamalengke. Pagkatapos ay umuwi na sila. Nabutan nila si Sir Ryan na pinapagalitan ng ama nito. Nakayuko lamang si Ryan at saka hindi umimik. Ayusin mo ng maaga yung bago pa malaman ng media ang katangahang ginagawa mo. Sermon ni Mr. Del Mundo. Pinagkatiwala ko sa iyong kumpanya tapos ngayon malalaman kong hindi mo pala nahahandle ng maayos. Ano ba nangyayari sa'yo? Han, tama na. Pagpapakalma ni Mrs. Del Mundo. Hindi, Han. Kailangan sermonan ng batang ito para naman matuto siya. Kailangan niya matutunan na pahalagahan ang mga bagay-bagay. Kung alam mo lang, Ryan, kung anong hirap namin ng mami mo para maitaguyod ang kumpanya at saka mapalago. Kaya siguraduhin mo maaahon mo agad yan at malalaman kung sino ang nagnakaw ng milyon. Sabi pa ni Mr. Del Mundo. I'll help you, anak. Sabi ni Mrs. Del Mundo. No! Hayaan mo ang anak natin na siya mismo ang gumawa ng paraan at mag-ayos. Siya na mamahala kaya dapat alam niya kung paano ayusin. Kiit ni Mr. Del Mundo. Akmang magsasalita pa si Mrs. Del Mundo nang hindi na matuloy. Nag-aalala siyang tiningnan ng anak. Don't worry, Dad. Ayusin ko po. Mahinang sabi ni Ryan. Dapat mo lang talagang ayusin. Dahil aalisin talaga kita sa posisyon na mayroon ka kapag hindi mo inayos. Banta ng ama. Han! Saway ng kanyang asawa. Ayusin mo yan! Sabi ni Mr. Del Mundo at saka na umalis. I'm sorry, anak. Pagpasensyon mo na ang daddy mo. Tanging tango lamang ang ginawad ni Ryan. Iniwanan na din siya ng ina pagkatapos. Napabuntong hininga si Ryan at saka napailing bago umalis. Sinundan naman siya ng tingin ni Lyra na may pagtataka sa mukha. First time ko siyang makitang ganun sa harapan ng kanyang mga magulang. Parang may kakaiba. Mahinang sabi ni Lyra sabay hawak sa dibdib. Samantala, nung kinagabihan ay nagtungo si Ryan sa isang bar upang mag-inom. Kasama niya ang kaibigan na si RJ na nakatitig lamang sa kanya. Hinahayaan siya. Pwede kang magsabi sa akin, tol. Kung anong problema at nararamdaman mo, sabi ni RJ. Nakatitig lang si Ryan sa basong hawak niya habang nakasandal sa kinauupuan. Hindi ako makakapag-advise kung hindi ko alam. Di naman kita i-judge, sabi pa ni RJ. Ang hirap maging isang bega. Minsan, naiisip ko nga lamang na bitawan ng kayamanan na mayroon ako, sabi ni Ryan. Natigilan saglit si RJ pero nakikinig. Ang tataas ng expectation ng pamilya namin. Ang mga magulang ko. Takot silang masira ang kanilang pangalan tsaka reputasyon. Gusto nilang perfect sila sa paningin ng mga tao. Kaya kailangan gayahin ko sila. Ganun din ang gawin ko dahil baka itakwin nila ako kung magkamali ako. Iling ni Ryan, sabay laghok ng alak. Wala namang masama kung pipiliin natin kung ano talaga ang gusto natin. At hindi, ang gusto ng ibang tao para sa atin. Makahulugang sabi ni RJ. Hindi din natin kailangan gawin lahat ng mga bagay na gusto ng ibang mga tao para lang mapasaya sila. Hindi agad nakaimik si Ryan. Hirap na akong maging isang Del Mundo pero ayoko din naman talikuran. Alam ko sa sarili kong hindi ko kaya at nasanay ako sa ganung buhay pero minsan talaga nakakasawa na. Sabi ni Ryan. Ganyan talaga. Hindi maiiwasan pero kailangan magpatuloy. Bawal ipakita ang kahinaan dahil ikaw ang talo pa din, sabi ni RJ. Nakakapagod. Sana makita nila lahat ng mga efforts na ginagawa ko sa mga bagay na pinapagawa nila sa akin. Kahit na hindi ko naman talaga gusto. Grabe talaga. Paghak na natawa si Ryan, naroon ng sakit sa boses. Magdamag silang nag-inuman na dalawa kahit na parehas mga tahimik. Hinahayaan ang isa't isa. Hindi naman talaga gusto ni Ryan ang mga ginagawa niya at ang pagiging CEO ng kumpanya nila. Pero dahil siya ang tagapagmana, no choice siya kundi gampanan nito. Lumipas sa mga linggo. Hindi sanay si Lyra na hindi siya sinesermonan ni Ryan. Na-miss niya bigla ito. At napansin niya ang madalas na lungkot at pagod sa mukha ni Ryan kaya sobrang nag-aalala siya. Hoy, baka naman matunaw kakatitig mo sa kanya. Napaigtad si Lyra sa gulat dahil kay Casey. Huwag ka nga magulat.
Kanina ka pa titig na titig dyan. Ano yan? Nakaangat ang kilay na tanong ni Casey. Wala ka nang pakialam doon. Bumalik ka na nga lang sa ginagawa mo. Huwag mo ko istorbohin. Ay sus ka, babae ka. Tatawanan na lang talaga kita sadya kapag nagkatotoo mga sinasabi. Magtigil ka nga, putol ni Lyra. Nagpamaywang si Casey at saka kakaibang ngiti niya at nang aasar ito. Masyado ka na agad defensive. Kahit na wala pa naman ako sinasabi masyado. Ikaw ha, uli ka talaga sa akin. Napaiwas ng tingin si Lyra. Pilit tinatago ang totoong emosyon. Magtrabaho ka na lamang, Katrina Casper. Tanging sinabi na lang ni Lyra at saka umalis. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng pintig ng puso. Ngunit pinagsawalang bahala niya din. Ginawa ni Lyra ang kanyang mga trabaho. Nung hapon ay nagtungo siya sa sekretong batis ng subdivision ng pamilya Del Mundo lamang ang may access. Nagulantang si Lyra sa gulat nang makita si Ryan na nakaupo sa gilid ng lawa. Napansin naman siya ni Ryan. Ano ginagawa mo dito? Akala ko po wala po kayo dito, pero aalis din po ako. Ano ba gagawin mo dito? Wala lang. Gusto ko lang tahimik po. Sagot ni Lyra, tumango si Ryan. Manatili ka. Masungit nitong sabi sabay lagok ng alak. Nanatili si Lyra. Tahimik siyang pinagmasdan si Ryan na nakailang bote na ng alak na nasa tabi nito. Hindi na napigilan ni Lyra ang sarili. Sir Ryan, pwede po ba ako magtanong? Tungkol sa ano? Masungit nitong tanong. Napakagatlabi si Lyra. Hindi na alam bakit siya kinakabahan. Mas bumibilis din ang kabog ng kanyang puso. Ayos ka lang po ba? Natigilan si Ryan. Nais niyang barahin ito pero napakahinahon ng boses. Lumagok siya ng alak bago sumagot. Di ako ayos. Simula pa lang hindi na. Pero sinusubukan ko maging maayos. Hirap na ako. Pagak na natawa si Ryan. Dahan-dahan naman lumapit si Lyra sa kanya. Tumabi pero may espasyo sila. Saan ka po nahihirapan? Bakit mo nasabi yan? Kailangan ba may paliwanag pa? Nakaangat ang kilay na tanong ni Ryan. Paano ko po maiintindihan ang nararamdaman niyo kung hindi ko po alam kung anong dahilan at saka saan nanggagaling? Napayuko si Ryan. Kung papipiliin ka, Lyra, pagiging mayaman ba o mahirap? Ngumuso si Lyra. Mayaman po, pangharap ng ibang mahihirap at may kaya lang sa buhay yun, pero na-realize ko na dapat grateful pa din sa buhay na meron tayo. At maging masaya na. Kasi minsan, mas masaya pa ang simple lang. Nakinig lang si Ryan sa kanya. Alam mo ba, Lyra, magiging totoo na ako sa'yo ha. Go lang po. Ayoko talaga sa'yo. Naiinis ako sa'yo kasi bakit sa'yo ang bait ng mga magulang ko? Bakit iba sila sa'yo? Bakit ang ganda ng trato nila sa'yo pero sa akin, na sariling anak hindi? Mapait na tanong ni Ryan. Yan ba ang dahilan kung bakit ganun ka na lamang po sa akin? Magagalit ka ba kung sabihin kong oo? Nagkatinginan silang dalawa. Mapungay ang mga mata ni Lyra. Hindi sir. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kasi may karapatan kang maramdaman yun. At pasensya na din po kasi wala man lang akong kaalam-alam pero wala kang kasalanan sir. Bilang isang anak, valid ang nararamdaman mo kung ganun talaga ang pinaparamdam nila. Imbes na magalit si Ryan ay may kung anong haplos sa kanyang puso sa sinabi ni Lyra. Naiintindihan ko na po kung bakit ka nagagalit, naiinis, kasi hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ng mga magulang mo sa'yo. Wala din silang oras sa anak nila na pressure at pagod na sa responsibility na inatang sa kanya. Tama ho ba ako, sir? Tumango si Ryan. Tama ka. Ngumiti si Lyra ng maliit. Sir? May isip ka. Piliin mo ang nararapat at dapat. Huwag ka magpapadala sa sinasabi at gusto nila. Kung gusto mo talaga sumaya, choose your happiness. How about my responsibility, Lyra? Responsibility mo ba talaga yan? You can do that while choosing your happiness. Hindi na nagsalita si Ryan na nakayuko kaya nagpaalam na si Lyra na siyang umalis ng may ngiti sa labi.
Habang si Ryan, unti-unti niyang nare-realize ang lahat. Ilang linggo ang siyang lumipas. Simula nang magkausap na maayos sina Lyra at Ryan, nagiging malapit na sila sa isa't isa. Lyra! Tawag ni Ryan habang nakaupo sa isang bench. Pwede ba tayo mag-usap? Nagangat ng tingin si Lyra mula sa mga halaman. May ipapagawa po ba kayo, Sir Ryan? Huwag na muna yung Sir Ryan. Ryan na lang. Sagot niya. Mukhang seryoso ito. Natigilan si Lyra. Ano pong kailangan nyo? Gusto ko lang sana magpasalamat sa iyo sa mga sinasabi mo sa akin last time. At saka, pasensya. Pasensya na din kung ganun mo akong nakita. Aniya, sabay tingin sa lupa. Di mo kailangan gawin ang lahat ng to pero ginagawa mo pa rin. Bakit? Tiningnan niya si Lyra. Tila nag-iisip kung sasagutin ba ito. Mahalaga ang trabaho ko. At minsan kahit hindi ako pinapansin, alam kong may naitutulong ako. Maayos na po kayo, sir? Napangiti si Ryan ang bahagya. Ang tapang mo. At ang bait mo. Alam mo, Lyra, minsan gusto ko na rin maging tulad mo. Parang walang iniisip na problema. Or ano pa man. Ngayon ko na-realize na parang ang sarap ng simpleng buhay. Tumingin si Ryan kay Lyra. Nagtama ang kanilang mga mata. Maraming salamat, Lyra. Ikaw lang ang siyang kauna-unang naging ganun sa akin at nagtanong kung kamusta ako. Sa totoo lang, hindi. Pero gumaan ang pakiramdam ko dahil sa'yo. Nagulat si Lyra sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na ang dating mayabang at masungit na lalaki ay magsasabi ng ganoon. Napangiti si Lyra. Hindi naman kailangan salohin ang lahat, sir. Walang masama kung magtatanong tayo o hihingi ng tulong sa iba. Bahagyan napangiti si Lyra. Namangha at humanga naman si Ryan. Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Napakagaan mo kausap at nakakagaan ng loob ang mga sinasabi mo. Pagak na natawa si Lyra. Hindi naman, sir. Kung ano lamang ang nais sabihin ng bibig ko at puso ko, yun ang sinasabi ko. Pero, kamusta ang pakiramdam, sir? Gumaan ba nang makapaglabas ka ng saloobin? Ngumiti nang nahihiya si Ryan at saka tumikim ng may maalala. Yun pala. Pasensya na pala kung gano'n na naging tingin ko sa'yo. Talagang hindi ko na namalayan na gano'n na pala ang nararamdaman ko. Akala ko kasi ilalayo mo mga magulang ko sa akin pero ako lang pala nag-iisip nun. At talagang iba sila. Iba sila ng trato when it comes to me. Nahihiyang, sabi ni Ryan pero ngumiti lang si Lyra. Naiintindihan ko, sir. At walang problema sa akin. Sagot ni Lyra. Ngumiti si Ryan. Maraming salamat, Lyra. Pasensya ka na talaga pero di na mauulit. Prince? Ngumiti si Lyra at inabot ang kamay ni Ryan. Well, karangalan po sa akin yun. We are friends na po, Sir Sungit. Nagtawanan silang dalawa. Napunta sila sa kwentuhan. Paglipas ng ilang buwan, sa mansyon ng mga Del Mundo, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay. Si Ryan, na dati kilala sa kanyang init ng ulo at pagiging spoiled, ay tila naging ibang tao. Hindi na siya ang binatang laging pasigaw at walang pakialam. Ngayon, siya na ang madalas magpasalamat at tumulong kay Lyra sa maliliit na gawain. Isang umaga, nadatnan ni Lyra si Ryan sa hardin. Hawak ang gunting, panghalaman, habang inaayos sa mga tanim. Sir Ryan, ano pang ginagawa niyo? Tanong ni Lyra habang pinunasan ang pawis sa noo. Napatingin si Ryan at ngumiti. Tinutulungan ka. Napansin kong medyo marami kang trabaho ngayon. Ayoko nang lagi kang pagod. Hindi niyo naman po kailangan gawin to, sabi ni Lyra. Alam ko, sagot ni Ryan. Inilapag ang gunting. Pero gusto kong gawin. At saka, di pala madali ang trabaho mo. Napanguso si Ryan. Di naman kailangan gawin mo yan. Mamaya mapagalitan ako ng mga magulang mo. Ngumuso si Ryan. Huwag mo sila pansinin. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sabay na tayo. Anyaya ni Lyra. Napangiti si Ryan. Gusto ko yan. Tara.
Sabay silang pumasok na dalawa. Nagtungo silang dalawa sa kusina at sabay na kumain habang pagkak na nagtatawanan. Walang kamalay-malay na pinapanood sila ng mga kasambahay. Napakaharap nitong si Lyra ha. Kunwari tahimik pero bagay silang dalawa. Hagik-hik ni Hana. Nako, tamo-tamo itong si Sir. Isa pa siya, parang nagbabago ha. Enemy, the lovers ang atake. Sabi naman ni Casey. For sure, silang dalawa na ang magkakatuluyan. Ganun naman talaga kapag teleserye. Tawa ni Hana. Kaso, ang estado ng buhay. Yun lang hindi ko alam. Sagot ni Casey. Nagpatuloy ang dalawa sa pagmamasid. Nag-uusap naman si Ryan at saka Lyra. Magkwento ka naman sa akin about sa buhay mo, Lyra. Sabi ni Ryan. Kung nais mo lamang at kung komportable ka magsabi pero kung hindi naman, ayos lang. Talaga bang dito habang kumakain tayo? Biro ni Lyra. Sige, sa susunod na lamang kapag gumala tayong dalawa. Mas maawa ang time. Natigilan si Lyra sa narinig. Gumala? Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Tikhim ni Ryan. Napahiling si Lyra. Wala naman. Nagulat lang ako na may gala pa tayo. Madalas na yan. Saan mo ba gustong pumunta? May mga lugar ka pa bang hindi napupuntahan? Marami pa. Mahinang sagot ni Lyra. Eh di pupuntahan natin lahat yan. Ngiti ni Ryan. Napangiti na lamang din si Lyra. Nung gabi ay naupo si Lyra sa may garden habang nakangiting nakatingin sa kalawakan. Nay, tay, tama bang ipagpatuloy kong siyang nararamdaman ko para sa kanya? Tama bang mahalin kong kagaya niya? Tanong ni Lyra. Nakakatakot mahusgahan ng mga tao, nay, tay. Kaya hirap akong aminin sa kanya na nahuhulog na ako. Di naman po pala siya ganun kasama. May tinatago lang siyang lungkot at tampo sa kanyang mga magulang kaya siya ganun. Ang bait niya pala, nay. At gusto ko siyang alagaan. Napabuntong hininga si Lyra at ipinikit ang mga mata. Bigyan niyo naman po ako ng sign kung dapat bang pagpatuloy ko ang pagmamahal ko sa kanya. Ay, sabi pa ni Lyra. Alam niyong, ngayon lamang ako nagmahal. At sana, di po ako mabigo. Dagdag niya. Lumipas ang siyang mga linggo. Mas naging komportable ang dalawa sa isa't isa. Magkasama na sila madalas. Dinadala ni Ryan si Lyra sa kanilang kumpanya. Kinagala niya din ito sa kung saan-saan. At dumating ang puntong inamin ni Ryan at Lyra ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Una parehas silang nabigla at nagulat. Maging napaisip, pero sa huli sila ay nagpatuloy. Habang naghahapunan, nagulat si Lyra nang mag-alok si Ryan na siya ang maghugas ng pinggan. Anak, ano na naman kalokohan yan? Tanong ni Mrs. Del Mundo. Halatang nabigla sa inasal ng kanyang anak. Wala mami, gusto ko lang namang makatulong. Simpleng sagot ni Ryan at ngumiti. Napansin niyo ng ina na ngumiti. Tahimik lang si Lyra ngunit pilit na itinatago ang ngiti. Ang dating Ryan na akala niyang walang pakialam ay tila nagiging isang bagong tao. Nako, ikaw talaga. Mukhang may pinopormahan ka lamang kaya ka nagpapasikat. Sabi ng ina. Si mami naman, bawal bang maging masipag lamang ang anak niyo? At least, hindi natamad at saka pala utos. Tawa ni Ryan. Siya, oo na. Pero ipakilala mo sa akin agad ha. Ngiti ng ina na nang-aasar. Sa susunod na ma'am, kapag nasa akin na mismo siya. Makahulugan tiningnan ni Ryan si Lyra na bahagyang nakayuko. Nang gabi, habang nag-ayos ng mga gamit si Lyra, may kumatok sa pinto. Pasok po, sagot ni Lyra. Sumilip si Ryan. May hawak na maliit na kahon. Pwede ba akong pumasok? Nagangat ng tingin si Lyra. Opo, Sir Ryan. Ano pong kailangan nyo? Lumapit si Ryan at inabot ang kahon. Para sa'yo to. Nagulat si Lyra. Bakit po? Wala lang. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko.
At sa pagturo mo sa akin ng mga gawaing bahay. Seryosong sagot ni Ryan. Dahan-dahang binuksan ni Lyra ang kahon. Isang pares na simpleng hikaw na pilak ang nasa loob. Napatingin siya kay Ryan. Bakas ang pag-aalinlangan. Sir, hindi ko po matatanggap to. Lyra, please. Regalo ko yan bilang pasasalamat. At sorry na din sa mga nagawa ko sa'yo noon. Pasensya na talaga. Aminado akong ang immature ko that time kasi akala ko kinukuha mong atensyon at time ng mga magulang ko. Napabuntong hininga si Lyra. Sa kabila ng kanyang pag-alinlangan, kinuha niya ang kahon. Maraming salamat po, sir. Ayan ka na naman sa sir. Napanguso si Lyra. Gagalit agad? Biro ni Lyra. Umupo si Ryan sa edge ng kama at pinanood si Lyra sa ginagawa. Napatitig siya sa mukha nito. Alam mo, Lyra, panimula ni Ryan. Dati, iniisip ko na kaya kong bilhin lahat. Lahat ng gusto ko. Pero ngayon na-realize ko na ang pinakamahalagang bagay, hindi nabibili ng pera. Tumingin si Lyra sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang pagmamahal, ang respeto, at ang mga tao na handang mag-alaga sa'yo kahit hindi ka karapat-dapat. Kagaya mo. Ani Ryan, bakas ang sinseridad sa boses niya. Natahimik si Lyra. Ilang beses na niyang narinig ang ganitong klase ng mga salita mula sa iba. Ngunit iba si Ryan. Sir Ryan? Simula niya, ngunit pinutol ito ng binata. Huwag mo na akong tawaging sir. Ryan na lang. Isa pa, gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Pero gusto kong patunayan na totoong nararamdaman ko. Hindi makapagsalita si Lyra. Alam niyang hindi biro ang sinasabi ni Ryan. Ngunit natatakot pa rin siyang magtiwala. Tumayo siya at tumingin sa kanya. Salamat, Ryan. Mabuti kang tao. Yun ang tandaan mo. At nararapat kang mahalin. Hindi tumigil si Ryan sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Lyra. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging mapagkumbaba siya. Hanggang isang araw, habang naglalakad sila sa hardin, biglang huminto si Lyra at hinarap si Ryan. Ryan, salamat. Simula niya. Salamat saan? Tanong ni Ryan, nagtataka. Sa pagbabago mo at sa pagpapakita mo sa akin na may tao pa palang kaya magbigay ng pagmamahal ng totoo. Sagot ni Lyra. May bakas ng ngiti sa kanyang muka. Ibig sabihin? Alam mo naman na yan, una pa lang. Talagang sinusubukan lamang kita para mailawan ko. Pero ngayon, opisyal kitang binibigyan ng pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Ryan hanggang sa napangiti. Pulambaw yan ah! Ano bang date ngayon at sasave ko? Tuwa ni Ryan. Napatawa si Lyra. Wait lang ha! Kinikilig ako at sobrang saya ko. Hindi ko akalain na ganito pala. Natawa si Lyra ng pagak at saka lumapit kay Ryan. Hinalikan niya si Ryan sa pisngi na siyang mas natulala. Gustong gusto kita, Ryan. Una pa lang talaga pero tinatanggi ko. At ngayon, hindi ako mahulog palalo sa'yo. Bulong ni Lyra at saka umalis. Napatulala lamang si Ryan at hindi makapaniwala. Sa wakas, bumukas ang pinto ng puso ni Lyra at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ryan ang tunay na kasiyahan. Isang tahimik na hapon, abala si Lyra sa pagpuputol ng mga gulay habang nagluluto ng tanghalian. Hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya si Ryan, tahimik na nakamasid ng may ngiti sa labi. Lyra, bungad ni Ryan, dahilan para magulat si Lyra at mahulog ang kutsilyo sa mesa. Ay, nakakagulat ka naman sir, napahinto tuloy ako. Ani Lyra, hawak ang dibdib sa kaba. Sorry, sabi ni Ryan. Inibot ang kutsilyo pabalik sa kanya. Di ko naman sinasadya pero kailangan pa talaga mag-sir ka pa? Tumigil saglit si Lyra.
Sanay na po kasi ako. Mahirap pong baguhin. Pero minsan lang naman, wag magtampo. Hagik-hik ni Lyra. Ang bango na. Ano ba niluluto mo? Apritada po. Paborito raw po ito ng mga magulang nyo. Sagot ni Lyra. Hindi tumitingin kay Ryan kasi ang lapit nila sa isa't isa. Grabe din ang tibok ng puso ni Lyra. Ang swerte ko naman. Wife material na talaga ang babaeng mapapangasawa ko. Hindi na talaga kita papakawalan kahit na anong mangyari. Sabi ni Ryan na mula mga pisngi ni Lyra. Ikaw talaga? Ang ganda-ganda pa. Nababaliw na talaga ako sa'yo, Lyra. Tama ka na nga. Tanging sabi ni Lyra, pagak na natawa si Ryan at hinawakan siya sa baywang. Baka naman, pwede mo rin akong turuan kung paano magluto. Seryosong sabi ni Ryan. Napatingin si Lyra sa kanya, bakas ang pagtataka sa muka. Magluluto po kayo? Ikaw? Parang hindi ko po ma-imagine. Oy, seryoso ako. Ayoko na kasing laging umaasa sa iba. Gusto ko rin matutong gumawa ng sarili kong pagkain. At syempre, gusto ko rin maipagluto ka. Kapag naging mag-asawa tayo, ikaw ang pagsisilbihan ko. Ani Ryan, sabay upo sa stool malapit sa kanya. Baka naman, pwede mo akong turuan. Hindi alam ni Ryan kung ano ang uunahin sa sinabi nito. Pero napangiti na lamang siya dahil hindi niya lubos sa kalain na naiisip na ni Ryan ang pag-aasawa. Nag-aalangan si Lyra pero tumango. Sige, pero simple lang muna ang ituturo ko ha. Deal. Sagot ni Ryan na nakangiti. Ano bang una kong gagawin? Magbalat ka ng patatas. Sabi ni Lyra. Iniabot ang isang patatas at kutsilyo. Kinuha ni Ryan ang kutsilyo at sinimulan ang pagbabalat pero ilang segundo pa lang napansin ni Lyra na mali ang hawak nito. Sandali lang sir. Ay, Ryan. Pagtama ni Lyra sa sarili. Ganito po ang tamang hawak. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Ryan para itama ang posisyon. Natigilan si Ryan. Naramdaman niya ang malamig at maingat na kamay ni Lyra na gumabay sa kanya. Ganito pala. Mahina niyang sinabi. Tila nakalimutang mag-focus dahil kay Lyra. Napansin ni Lyra ang pamumulan ni Ryan kaya mabilis siyang bumitaw. Opo, ganun lang po. Subukan niyo ulit. Tumikhim si Ryan. Halatang nahiya. Sige. Gets ko na mahal. Bulong ni Ryan na narinig ni Lyra pero tumahimik. Tinuruan ni Lyra si Ryan, nakangiti silang dalawa. Ilang sandali, hindi maipinta mukha ni Ryan habang hinahalo ang mga gulay sa kawali. Ryan, dahan-dahan lang sa paghalo baka madurog. Sabi ni Lyra, iniabot ang sandok mula sa likod. Paano ba kasi? Hirap pala nito. Reklamo ni Ryan na nakakunot ang noo. Nagsisimula ka pa lang, kaya natural lang na mahirapan. Pero kung susuko ka kagad, paano ka matututo? Seryosong sabi ni Lyra. Natigilan si Ryan. Tila may kakaibang bigat ang sinabi ni Lyra na tumama sa kanya. Tumango siya at nagpatuloy sa ginagawa. Sige, hindi ako susuko. Gusto ko talaga matutunan to. Ngumiti si Lyra. Kahit bagya. Yan po ang tama. Huwag agad mainip. Matapos ang ilang minuto, natapos din nila ang pagluluto. Pwede na ba to? Tanong ni Ryan habang nakatingin sa kanilang nilutong apritada. Tikman niyo na para malaman natin. Sagot ni Lyra. Inabot ang kutsara. Kumuha si Ryan ng konti at tinikman ito. Napangiwi siya. Parang kulang sa alat. Dagdagan po natin ng konting asin. Sabi ni Lyra sa bayabot ng shaker. Dahan-dahan lang ha, baka sumobra. Pinagmasdan ni Lyra si Ryan habang maingat itong nagdadagdag ng asin at muling naghalo. Nang muling nantikman, napangiti siya. Masarap na po. Totoo? Tanong ni Ryan, tila hindi makapaniwala. Opo, sagot ni Lyra. Masarap naman talaga kapag pinaghirapan. Napangiti si Ryan habang nakatingin kay Lyra. Tama ka. Lalo na kung may nagtuturo ng tama. Nag-iwas ng tingin si Lyra. Halatang nahihiya. Sige po, ihain na natin. Baka hinahanap na kayo ng mga magulang nyo. Pagdating sa dining table, naroon ang mga magulang ni Ryan. Ryan,
Ikaw ang nagluto nito? Tanong ng kanyang ama habang kumukuha ng apritada. Oo, Dad. Tinuruan ako ni Lyra. Sagot ni Ryan na puno ng kumpiyansa. Napangiti si Mrs. Del Mundo. Mukhang natututo ka na rin, anak. Hindi ko akalain gagawin mo to. Porket maganda lamang ang nagtuturo. Tama na nga Sar, ma. Basta masarap, di ba? Sagot ni Ryan. Sabay tingin kay Lyra na natahimik na nag-aayos sa gilid. Lyra? Tawag ni Mr. Del Mundo. Magaling kang magturo. Di ko inaasahan na matututong magluto ang anak ko. Salamat po. Mahinhin na sagot ni Lyra. Habang nag-uusap ang pamilya Del Mundo, panay ang tingin ni Ryan kay Lyra. May ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang unti-unti na talaga siyang natututo. At lahat ng iyon ay dahil sa inspirasyong dala ni Lyra. Nung hapon, habang kinatapos ni Lyra ang pag-aayos ng mga halaman, dumating si Ryan na may dalang tray ng 2 baso ng malamig na juice. Lyra! Tawag niya. Ikinukumpas ang kamay para makuha ang atensyon ni Lyra. Pahinga ka muna. Alam kong maghapon ka nang nagtatrabaho. Nagangat ng tingin si Lyra at ngumiti. Bakit may dala ka niyan? Para sa'yo. Alam kong hindi ka humihinto hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng gawain. Sagot ni Ryan. Inilapag ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi nila. Halika na, upo ka. Tabi ka muna sa akin. Mamaya na yan. Nag-aalangan si Lyra ngunit napilitan din siyang sumunod. Salamat pero hindi mo naman kailangan gawin to. Ngumuso si Ryan. Napangiti naman si Lyra nang makita iyon. Masanay ka na mahal. Maikling sagot ni Ryan, sabay inabot ang isang baso sa kanya. Di masama ang magpahinga. Alam mo ba yun? Kapag talaga naging mag-asawa na tayo, hindi pwedeng puro trabaho ka. Ako dapat gagawa nun. Ang advance mo naman mag-isip, asawa ka kagad ha? Sumeryoso ang mukha ni Ryan. Bakit? Ikaw naman talagang papaksalan ko ah. Wala na akong ibang nais pa. Namungay ang mga mata ni Ryan. Natigilan si Lyra. Seryosong-seryoso ako sa'yo, Lyra. At hindi ito laro lamang. Talagang tinamaan ako sa kagaya mo. At ang hirap na umahon. Natahimik si Lyra habang dahan-dahang ininom ang juice. Pinagmamasdan lang siya ni Ryan. Nararamdaman ko, Ryan. At salamat sa pagmamahal mo. Sabi ni Lyra. Napatitig si Lyra kay Ryan. May gusto ka bang itanong? Tanong ni Lyra nang mapansin ang hindi mapakaling kilos ni Ryan. Wala naman. Meron pala. Ni Ryan. Lyra, bakit ang hirap mong lapitan noon? Bakit ang ilap mo at hindi ka palaimik? Napakunot noo si Lyra. Anong ibig mong sabihin? Di ka naman suplada. Pero parang may pader sa paligid mo. Ang estampa sa akin noon. Wala lang sa'yo kapag pinapagalitan kita. Huminga ng malalim si Lyra at ibinaba ang baso. Hindi sa ganoon eh. Sanay lang akong hindi magtiwala agad. Marami na kasi akong pinagdaanan kaya natuto akong mag-ingat. Gusto ko lang namang malaman kung may pag-asa ba akong makilala ka pa ng mas mabuti. Sabi ni Ryan. Ryan? Simula ni Lyra. Ngayon lang tumingin ng diretso sa kanya. Hindi madali para sa akin ang magtiwala, lalo na kung alam kong pwedeng masaktan ulit. Naiintindihan ko. Sagot ni Ryan, tumango. Pero gusto kong patunayan sa'yo na seryoso ako. Hindi ko ipipilit ang sarili ko pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Handa ka bang kilalanin ako? Sa araw na yon, sinabi ni Lyra ang isang sikreto niya. Inamin niya kay Ryan na matagal na siyang mga walang magulang. At nung mawala ang mga ito, ay inampon siya ng mga madre. At doon niya nakilala ang mga magulang ni Ryan na siyang tinulungan siya at kinupkop kaya ganun na lamang ang pagsisilbi ni Lyra sa pamilya ni Ryan. Hindi maiwasan ni Ryan na malungkot at masaktan sa nalaman. At mas naiintindihan niya na si Lyra, mas lalo niya lang din itong minamahal. Kaya nangako siya sa sarili, hindi nasasaktan si Lyra. Habang tahimik ang buong mansyon, nakita ni Ryan si Lyra sa gazebo. Nakatingin sa kalangitan, lumapit siya ng marahan, dala ang isang maliit na kumot. Ang lamig, bakit nandito ka pa? Tanong ni Ryan. Iniabot ang kumot sa kanya
Napalingon si Lyra. Nagulat sa presensya niya. Hindi ko napansin na gabi na pala. Naisip ko lang magpahangin. Pwede ba ako sumali? Tanong ni Ryan. Sabay upo sa tabi niya. Bakit hindi? Sagot ni Lyra. Sabay balot ng kumot sa sarili. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa habang tinitingala nila ang mga bituin. Lyra? Basag ni Ryan sa katahimikan. Alam mo bang dito ako madalas magtago nung bata pa ako? Talaga? Tanong ni Lyra tila nagulat. Bakit naman? Dito kasi tahimik. Kapag naririnig ko ang mga magulang ko na nagtatalo sa loob ng bahay, dito ako tumatakbo. Sagot ni Ryan. Halatang may lungkot sa boses. Hindi alam ni Lyra kung ano ang sasabihin, kaya tahimik lang siyang nakinig. Hindi ako sanay na may nagmamalasakit sa akin. Ang pamilya ko, puro trabaho ang iniisip. Nalimutan na nila ako dahil ang oras nila na sa trabaho. Tapos madalas mag-aaway pa sila. Kaya nung dumating ka, nung nakilala kita, parang ang dami ko na-realize na pwede pala akong maging mabuting tao. Na hindi pala masamang lumapit at sabihin ang nararamdaman. Patuloy ni Ryan, tumingin kay Lyra. Tumingin si Lyra sa kanya. Ngayon lang niya nakita ang ganitong kahinaan ni Ryan. Hindi madaling baguhin ang nakasanayan. Pero nakikita ko namang nagsusumikap ka. Dahil ikaw ang inspirasyon ko. Prangkang sagot ni Ryan. Hindi inalis ang tingin kay Lyra. Maraming salamat sa lahat, Lyra. I promise, gagawin ko lahat para sa'yo. Nagulat si Lyra sa sinabi niya. Ngunit hindi na ito tinutulan. Bagkus, tahimik lang siyang tumingin pabalik sa mga bituin. Hawak ni Ryan ang kamay niya at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, habang nasa sala si Ryan ay dumating at pumasok ang kanyang ina. Ryan, ano nangyayari sa'yo? Tanong ni Mrs. Del Mundo habang pinagmamasdan ng anak na tahimik na nagbabasa ng libro sa sala. Ano pong ibig niyo sabihin, ma'am? Tanong ni Ryan, itinabi ang libro. Ang laki ng pinagbago mo. Hindi ka na yung anak kong laging mainit ang ulo. May kinalaban ba rito si Lyra? Tanong ng kanyang ina. May bahagyang ngiti sa labi. Ngumiti si Ryan. Malaki ang kinalaman niya, ma'am. Tinuruan niya akong maging tao. Tinuruan niya akong magpalag sa mga bagay na hindi ko napapansin dati. Kung ganon, huwag mo sayangan ang pagkakataon. Sabi ni Mrs. Del Mundo. Kung mahalaga siya sa'yo, ipakita mong karapat-dapat ka. Matagal ko nang pinapatunayan, ma'am. Nililigawan ko na si Lyra. Nagulat ang ina. What? Kailan pa? Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Ang buong akala ko may lihim ka lang pagtingin sa kanya. Pagak na natawa si Ryan. Matagal na kaming umamon sa isa't isa, mami. At tinahandahan naming dalawa ang lahat. Kaya naman pala, mabait na babae si Lyra, anak. Gusto ko siya para sa'yo. At sana wag mo siyang sasaktan, ha? Sabi ng ina. Tumango si Ryan. Alam niyang tama ang sinasabi ng kanyang ina. Iyon ang magiging simula ng mas matapang niyang hakbang para ipakita ang nararamdaman niya kay Lyra. Hindi, mami. Never ko siyang sasaktan. Never kong gagawin yun. She's too precious. Sabi ni Ryan. Mabuti kung ganun, anak. Nakakatuwa ang pagbabago mo. Ay nako, mukhang makikita ko pa ang apo ko. Natawa si Ryan. Nagpatuloy ang pakikipagkwentuhan niya sa ina. 3 araw ang lumipas, naging abala si Lyra sa paglalaban nang biglang sumulpot si Ryan sa likod niya. Suot ang simpleng t-shirt at maong shorts. May dala siyang maliit na basket ng snacks at nakangiting tila may binabalak. Lyra, tara, may pupuntahan tayo. Yaya niya habang pinagmamasdan ng pawis na tumutulo sa noo ni Lyra. Napatingin si Lyra sa kanya, bakas ang pag-aalangan sa muka. Saan naman tayo pupunta? At bakit po ako isasama? Napasimangot si Ryan. Huwag ka na magpo. Di ba sabi ko na yun? Basta tara, magpahinga ka muna. Ang dami mo nang ginawa ngayong araw. Sagot ni Ryan. Hindi tinatanggap ang pagtanggi. Hindi naman ako pagod. Tanggi ni Lyra at tinuloy ang paglalaba. Hindi ako magpapatalo sa'yo, Lyra. Sabi ni Ryan. Sabay lapit at marahang kinuha ang tabo sa kamay nito. Pahinga ka muna. Ngayon ako naman na masusunod. Aalis tayo kaya magbihis ka na.
Pero, pilit na dahilan ni Lyra, ngunit napatigil siya nang magbigay si Ryan ng seryosong tingin. Walang pero, ngayon lang to. Ayoko may maririnig akong reklamo. Magtiwala ka sa akin. Ani Ryan, ngumingiti na tila ng aakit. Napabuntong hininga si Lyra at tumango. Sige na nga, mabibihis lang ako. Hindi naman kita matitiis. Mas lumawak ang ngiti ni Ryan dahil pumayag si Lyra. Nagbihis na ito agad. Ang ganda naman ng mahal ko. Lambing ni Ryan sabay hawak sa baywang ni Lyra ni napanguso. Palagi mo namang sinasabi sa akin yan, kaya alam na alam ko na. Pagak na natawa si Ryan at saka hinalikan si Lyra sa noo. Tara na, anyaya ni Ryan. Pagdating nila sa amusement park, napansin ni Lyra na parang bata si Ryan na aliw sa paligid. Ryan, seryoso ka ba? Dito mo ko dinala? Tanong ni Lyra habang naglalakad sila sa harap ng isang Ferris wheel. Oo naman, alam mo bang bata pa lang ako. Gustong gusto ko na dito. Pero palagi akong mag-isa noon. Ngayon may kasama na ako. Sagot ni Ryan sabay kindat kay Lyra. Parang hindi naman bagay sa'yong ganito. Mas mukhang ikaw ang tipong nasa mamahaling restaurant. Biro ni Lyra, bahagyang natatawa. Hindi naman lahat ng bagay dapat mahal para maging masaya. Minsan, mas masarap pa nga sa ganito. Yung simple lang, lalo na kung kasama mo ang gusto mong makasama. Sagot ni Ryan, diretsyong nakatingin sa kanya. Biglang umiwas ng tingin si Lyra, namumula ang mukha. Loko ka talaga. Tara, sakay tayo sa Ferris wheel. Biglang aya ni Ryan. Hawak ang braso ni Lyra at hinila ito patungo sa pila. Ryan, hindi mo nakakahiya? Ang daming tao. Reklamo ni Lyra. Pero hindi na siya makapalag. Ano nakakahiya? Enjoy lang, Lyra. Kalimutan mo muna yung mga trabaho. Sagot ni Ryan habang binabayaran ang tiket nila. Nang makasakay na sila, nagkatinginan sila habang unti-unting umaakyat ang gondola. Nakatitig si Ryan kay Lyra, tila may iniisip. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Lyra, pilit itinatago ang kaba. Wala. Ang ganda mo lang tingnan. Sagot ni Ryan, prangkang umiti. Ang dami mong bola, Ryan. Sagot ni Lyra, pero hindi may tatangging natutuwa siya. Di bola yun. Totoo yun. Seryosong sabi ni Ryan. Ngayon ay mas malapit na sa kanya. Alam mo ba? Ang tagal ko nang iniisip kung paano ko sasabihin to sa'yo. Napalunok si Lyra. Ano naman yun? Lyra, ang dami mong binago sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Diretsong sabi ni Ryan. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Malalim na ba? Malambing tanong ni Lyra. Oo, Lyra. Sobrang lalim na at seryoso ako. Alam kong hindi madali para sa iyo ang magtiwala. Pero handa akong maghintay. Gusto ko lang malaman mo kung gaano kita kamahal. Dagdag ni Ryan, hawak ang kamay ni Lyra. Natahimik si Lyra. Pilit niyang nilalabanan ang damdaming nararamdaman niya. Mahal na mahal din kita, Ryan. I know, mahal at mas mahal kita. Higit kitang mahal. Nag-enjoy silang dalawa sa amusement park at sobrang ingat ni Ryan kay Lyra. Maalaga din siya. In-enjoy nila ang araw na magkasama silang dalawa at walang iniisip na iba kundi sila lamang. Sa pag-uwi ng mansyon, natahimik ang dalawa habang nasa sasakyan. Si Ryan, abala sa pagmamaneho, habang si Lyra ay nakatanaw sa bintana. Lyra, basag ni Ryan sa katahimikan. Okay ka lang ba? Tumingin si Lyra sa kanya at tumango. Oo naman, nagulat lang talaga ako kanina. Pasensya ka na kung bigla ko sinabi. Di ko na kasi matiis, ayokong iparamdam lamang sa'yo. Gusto ko din malaman mo mismo sa bibig ko. Alam kong sinabi ko na noon na gusto kita pero kanina, malalim na. Sabi ni Ryan, bakas ang kaba sa boses niya. Umiling si Lyra. Di naman ako galit. Naguguluhan lang ako, Ryan. Ang hirap kasi. Hindi ako sanay na may taong nagpapahalaga sa akin ng ganito. Na may taong mamahalin pala ako. Dami kasing babae dyan, Ryan. Bakit ako?
Bakit hindi ikaw, Lyra? Walang dahilan para hindi ka alagaan. Ingatan at mahalin. Bagkus, nararapat mo yung maramdaman. Nararapat kang pahalagahan. Higit pa sa mga salita. Namumungay ang mga mata ni Ryan. Napangiti si Lyra. Thank you, Ryan. Thank you so much for loving me kahit na mahigit pa dyan. Wala nang hihigit pa sa kagaya mo, Lyra. Sagot ni Ryan. Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga halaman si Lyra, biglang sumulpot si Ryan. May dalang 2 tasa ng kape. Good morning! Bati ni Ryan. Iniabot ang isang tasa sa kanya. Nagulat si Lyra ngunit kinuha ang tasa. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa kumpanya ka ngayon. Hindi ako umalis. Mamaya na. At gusto kitang samahan. Nakakamiss ka din kasi agad. At gusto kitang makausap ulit tungkol sa sinabi ko kahapon. Sagot ni Ryan. Umupo sa isang upuan malapit sa kanya. Napatingin si Lyra sa kanya. Halatang naiilang. Ryan, tungkol doon. Ang hirap kasi. Akala ko hindi lalalim ang siyang nararamdaman mo para sa akin pero nung malaman kong higit pa, nagdadalawang isip ako. Yung takot ko, naroon na naman. Hindi ko gustong ipilit, Lyra. Ani Ryan, nakatingin sa tasa ng kape. Gusto ko lang malaman mo kung may pag-asa pa ba ako. Tahimik si Lyra. Iniisip ang sasabihin. Maya-maya, huminga siya ng malalim. Ryan, sa totoo lang natatakot ako. Natatakot ako magtiwala ulit at masaktan. Lumapit si Ryan at marahang hinawakan ang kamay ni Lyra. Hindi ko kayang mangako na hindi kita masasaktan pero kaya kong ipangako na gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Handa akong patunayan yun sa'yo araw-araw. Napatitig si Lyra sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inaamin ko na din sa'yo na mahal kita pero Ryan, paano kung ayos sa akin ang mga magulang mo? Huwag mo silang isipin, Lyra. Tayo ang isipin mo. Napabuntong hininga si Lyra. Tanggap mo ba kung sino talaga ako? Ang buhay na mayroon ako? Tanggap na tanggap ko. Mas unti-untiin pa natin lalo, Ryan. Alam kong nabigyan na kita ng chance nung una pero ngayon na gusto natin pareho ng panghabang buhay, susubukan ko. Biglang lumiwanag ang mukha ni Ryan. Totoo ba yan, Lyra? Tumango si Lyra sabay iwas ng tingin. Oo, pero hindi ko pa alam kung paano ulit natin sisimulan to. Ngumiti si Ryan, halatang masaya. Di mo kailangan alamin agad, basta ang mahalaga sabay nating aayusin to. Wala kang kailangan ipangamba. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ng hardin ngayon. Sa wakas, isang bagong simula ang naghihintay sa kanila. Ang pagmamahal nila ay unti-unting uusbong. Tulad ng mga halamang tinutulungan nilang alagaan araw-araw. Pagkatapos ng mahabang araw, napagpasyahan ni Ryan na dalhin si Lyra sa gazebo sa likod ng mansyon. Tahimik at malamig ang gabi at ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw habang pareho silang nakaupo sa lumang bench. Ang ganda ng gabi. Bungad ni Ryan habang nakatingala sa kalangitan. Oo nga. Sagot ni Lyra. Ngunit bakas ang pag-aalinlangan sa boses niya. Napansin ito ni Ryan kaya napatingin siya. May iniisip ka ba? Mukha kang tahimik masyado. Iniisip ko lang. Simula ni Lyra, pilit ng ngumiti. Kung tama bang payagan ko ang sarili kong maging masaya ulit? Nakakatakot na. Baka may lungkot agad? Bakit naman hindi? Tanong ni Ryan. Bahagyang nakakunot noo. Deserve mo yan, Lyra. Matagal mo nang binigayan lahat sa ibang tao. Pero parang nakakalimutan mo bigyan ng oras sa sarili mo. Huminga ng malalim si Lyra. Ryan, hindi mo kasi naiintindihan. Ang dami ko ng pinagdaanan. Hindi madaling alisin yung takot na baka sa huli masaktan lang ulit ako. Tumango si Ryan
Halatang iniintindi ang bawat salitang sinasabi ni Lyra. Alam kong hindi madaling burahin yung mga sugat ng nakaraan. Pero hindi ko naman hinihiling na kalimutan mo lahat. At kasama mo ko, Lyra. Hindi ko hahayaan na maranasan mo ulit ang naranasan mo noon. Tahimik si Lyra. Tinitingnan ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa, tumingin siya kay Ryan. Paano mo nasisiguro na hindi mo ko sasaktan? Hindi ko may papangako na walang problema. At sakit kapag naging tayo, Lyra. Sagot ni Ryan. Seryoso ang muka. Pero ang may papangako ko, hindi kita bibitawan. Kahit ano pong mangyari, harapin natin to ng magkasama. Napabuntong hininga si Lyra. Pero may maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kulit mo, no? Pero siguro pwede ko na talagang subukan. Biglang lumiwanag ang mukha ni Ryan. Talaga? Ibig sabihin handa ka nang bigyan talaga ako ng pagkakataon? Sigurado ka na ba talaga? Wala nang atrasan at mabuyan, Lyra. Sure ka na? Walang alinlangan? Tumango si Lyra, ngunit umiwas ng tingin. Halatang nahihiya. Oo, pero hindi ibig sabihin na magiging madali to, ha? Handa akong tanggapin kahit ano. Sagot ni Ryan. Hindi may tago ang saya sa boses. Ang mahalaga, ikaw at ako. Hindi na makapagsalita si Lyra. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nagpasya si Ryan na sorpresahin si Lyra ng isang simpleng out-of-town trip. Umaga pa lang, gising na siya at handang-handa na. Na makita si Lyra na pababa ng hagdan, bitbit ang maliit na bag. Hindi mapigilang ngumiti si Ryan. Makikita sa mukha ni Ryan ang pagmamahal niya kay Lyra. Pagdating nila sa isang tahimik na beach, namangha si Lyra sa tanawin. Ang malinis na buhangin, ang asul na tubig, at ang malumanay na tunog ng alon, ang tila nag-alis ng bigat sa kanyang dibdib. Ang ganda dito, bulong niya habang nakatanong sa dagat. Mas maganda yung kasama ko, sagot ni Ryan na ikinapula ng pisngi ni Lyra. Dami mong sinasabi, sagot ni Lyra sabay lakad palayo. Pero halata sa mukha niya ang pilit na pagtatago ng ngiti. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang hinawakan ni Ryan ang kamay ni Lyra. Ryan! Gulat na tawag ni Lyra. Bakit mo hinahawakan yung kamay ko? Ang daming tao! Para hindi ka mawala at wala akong pakialam sa mga tao. Ipagsigawan ko pa. Sagot ni Ryan. Nakangiti ngunit halata sa poses niya ang pagiging seryoso. Nagulat si Lyra pero hindi niya binawi ang kamay niya. Sa halip, hinayaan niya itong magtagal. Pakiramdam niya ay tama lang ang nararamdaman niya. Ikaw talaga. Mahal na mahal kita, Lyra Cunanan! Sigaw ni Ryan. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ryan, manahimik ka nga, nakakahiya. Saway ni Lyra. Papakasalan kita! Ikaw lang at wala nang iba! Nahihiya na si Lyra, lalo na at napapatingin na ang mga tao sa kanila pero sa puso niya, napakasaya niya. Hindi niya akalain na talagang mamahalin siya ni Ryan na ayaw niya pa noon. Habang papalubog ang araw, naupo sila sa buhangin. Pinagmasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw sa malawak na dagat. Alam mo, Lyra, simula ni Ryan, di ko talaga inakala na darating ako sa ganitong punto. Ano yun? Tanong ni Lyra, nakatingin pa rin sa paglubog ng araw. Na may makikilala akong tulad mo, na magagawa akong magbago dahil sa'yo. Sagot ni Ryan, na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Tumingin si Lyra sa kanya. Halatang naguguluhan pero tinatabla ng sinabi niya. Hindi ko naman hinihingi na magbago ka. Hindi mo nga hinihingi. Pero ginawa ko pa rin kasi naramdaman kong kaya kong maging mas mabuting tao dahil sa'yo. Na kaya kong mas maging better pa. Sagot ni Ryan. Tahimik si Lyra pero unti-unti ngumiti. Alam mo, Ryan, akala ko noon hindi kita magugustuhan. Masungit ka, spoiled, at parang wala kang respeto sa ibang tao. Ayaw na ayaw ko talaga sa'yo. Nakakainis ka kaya? Di ko betong gali mo? Napanguso si Ryan. Aminado naman ako.
Di naman kita masisisi. Sagot ni Ryan, bahagyang natawa. Pero ngayon, iba ka na. Dagdag ni Lyra. At siguro, noon pa man gusto na kita pero di ko lang inaamin sa sarili ko kasi nga inis ako sa'yo. Nanlaki ang mata ni Ryan. Halatang hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba yan? Tumango si Lyra bagamat halatang nahihiya. Oo, pero sana patuloy mong ipakita na totoo ka. Tanggap ko kung sino ka at ano ang ugali mo. Ngumiti si Ryan. Bakas ang saya sa mukha niya. Pangako Lyra, hindi lang salita ang ipapakita ko sa'yo. Gagawin ko lang lahat para maging karapat-dapat sa'yo. Habang tahimik nilang pinagmamasdan ang nalalabing liwanag ng araw, naramdaman nilang pareho na ang kanilang mga puso ay nagtagpo na sa tamang panahon. Pagkalipas ng ilang linggo, mula nang naging malinaw sa kanilang dalawa ang lahat, naging mas malapit pa sina Ryan at Lyra. Lahat ng sikreto ni Lyra ay sinabi niya kay Ryan. Kinilala nila ang isa't isa. Bagamat hindi pa opisyal ang kanilang relasyon, halata sa kilos ni Ryan na pinapakita niya ang pagmamahal niya kay Lyra sa lahat ng paraan. Samantala, si Lyra ay unti-unti nang natututong magtiwala. Linggo ng umaga, nasa kusina si Lyra, abala sa paghahanda ng almusal. Sanay na siya sa ganitong gawain. Ngunit may kakaiba sa araw na iyon. Tila mas magaan ang pakiramdam niya. Habang nagluluto siya ng itlog, biglang dumating si Ryan. Nakasuot ng simpleng polo at maong. Bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Good morning. Bati niya. Nakangiting tila bata. Napalingon si Lyra at napatigil sa ginagawa. Ano na namang kalokohan yan? Tanong niya pero halata sa boses niya ang tuwa. Kalokohan agad? Di ba pwedeng good morning lang? Balik ni Ryan habang inaabot ang mga bulaklak sa kanya. Tinitigan ni Lyra ang mga bulaklak. At sa halip na tanggapin agad, tumalikod siya at minagpatuloy ang pagluluto. Hindi mo kailangan gawin yan, Ryan. Hindi pa din talaga sanay si Lyra sa mga kilos ni Ryan lalo na ngayon. Alam ko pero gusto ko. Sagot ni Ryan. Inalapag ang bulaklak sa lamesa at tumayo sa tabi ni Lyra. Ryan, buntong hininga ni Lyra. Hindi ko kailangan ng bulaklak. Ang kailangan ko, yung ipakita mo na seryoso ka talaga. Alam mo naman na hindi ako materialistic na babae. Lumapit si Ryan sa likuran niya at maraang hinawakan ang balikat niya. Alam kong hindi sapat ang mga bulaklak, Lyra. Pero kaya kong ipakita yun sa ibang paraan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. At saka nais kong ibigay sa iyo ang lahat, okay? Nagkukusa ako, Lyra. At higit pa sa panliligaw ang gagawin ko. Saglit na natahimik si Lyra bago siya muling magsalita. Sige, maghintay ka. Tingnan natin kung talagang totoo ka. Hamon ni Lyra at ngumiti. Ngumiti si Ryan. Halatang hindi siya nadadala ng matigas na pananalita ni Lyra. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Deal, baby? Bulong ni Ryan. Talaga lang ha? Baka hindi mo kayanin. Ako pa ba? Yabang ni Ryan, sabay lapit ng mukha kay Lyra na namula. Wala akong sinusukuan at tinaatrasan. Napangiti na lamang si Lyra sa paglipas ng mga linggo ay nawawala na ang takot at alinlangan sa puso ni Lyra dahil talagang pinapatunayan na ni Ryan ang sarili nito sa kanya. Sobrang effort ni Ryan at araw-araw may iba't ibang mga sorpresa para kay Lyra na na-appreciate lahat ng ginagawa ni Ryan. Nalaman na din naman ng mga magulang ni Ryan at wala silang pagtutol dahil mas tanggap na tanggap ng mga ito kung si Lyra makakatuluyan at mapapangasawa ni Ryan dahil malaki ang kanilang tiwala kay Ryan. Nakausap na din ni Ryan ang kanyang mga magulang. Nailabas niya ang kanyang saloobin sa mga ito. Humingi naman ang kanyang ama at ina ng tawad na naiintindihan ni Ryan at wala na siyang galit o tampong nararamdaman. Nang sumapit ang Sabado, biglang naging abala si Ryan sa pag-aayos ng isang sorpresa para kay Lyra. Sinigurado niyang walang trabaho si Lyra ng araw na iyon at inimbita siya para sa isang simpleng hapunan sa garden ng mansyon. Paglabas ni Lyra sa hardin, nanlaki ang mga mata niya. Napuno ang lugar ng mga ilaw na parang bituin.
At sa gitna ng mesa, may nakahandang pagkain na halatang pinaghandaan ni Ryan. Ryan, ano na naman to? Tanong ni Lyra. Halatang naguguluhan pero natutuwa. Kabilang natin to, Lyra. Sagot ni Ryan. Inilahad ang kamay sa kanya. Walang trabaho? Walang iniisip? Tayo lang. Ryan, hindi mo kailangan gawin lahat ng to. Sabi ni Lyra. Pero kinuha niya ang kamay ng binata. Kailangan kong gawin to dahil gusto kong ipakita kung gaano ka kahalaga at gaano kita kamahal. Sagot ni Ryan. Malumanay ang boses. Umupo sila sa mesa at habang kumakain, napansin ni Lyra kung gaano kasimple, ngunit maalaga ang kilos ni Ryan. Tahimik siya, ngunit baka sa mukha niya ang saya. Pagkatapos ng hapunan, naupo sila sa damuhan. Pinagmamasdan ng mga bituin. Lyra, alam kong hindi pa malinaw ang lahat sa'yo pero gusto kong malaman mo na hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Basag ni Ryan sa katahimikan. Tumingin si Lyra sa kanya at sa wakas ngumiti. Alam mo Ryan, mahirap talaga para sa akin na magtiwala. Pero sa mga nakaraang araw, nakita ko kung gaano ka kaseryoso. Salamat Ryan kasi hindi ka sumuko. Ngumiti si Ryan at marahang hinawakan ang kamay niya. Kahit kailan hindi ko kayang sumuko sa'yo. Habang magkatabi silang nakaupo, napuno ng liwanag ng mga bituin ng gabi at sa wakas, naramdaman nilang pareho na hindi na kailangan ng mga salita para ipahayag ang damdamin nila. Dahil sa mga tingin pa lang nila sa isa't isa, alam nilang sa wakas, nagsimula na ang bagong kabanata ng kanilang pagmamahalan. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pinapakiramdaman ang isa't isa. Lyra! Tawag niya. Halos pabulong ngunit seryoso ang tono. Lumingon si Lyra, kunot noo. Bakit, Ryan? Namumungay na ang mga mata ni Ryan. Simula nang malaman ko mga bagay na nangyari sa'yo, na lumaki kang wala na agad ang mga magulang mo, masumanga ako at nagsisisi sa mga maling ginawa at pagtrato ko sa'yo. Panimula ni Ryan. Nakinig naman si Lyra sa kanya. Dahil doon, mas sinabi ko sa sarili kong aalagaan kita. At mamahalin lalo na. Nagawa ko pang magselos sa'yo noon pero akalain mo yun, mamahalin pala kita. Talagang tadhana na ang gumagawa ng paraan. Pagak na natawa si Ryan. Napangiti naman si Lyra. Hinawakan ni Ryan ang mga kamay ni Lyra at nagkatitigan silang dalawa. Matagal na kitang gustong tanungin pero alam kong kailangan kong maghintay. Simula niya. Pero ngayon, nararamdaman kong panahon na para itanong ko ito sa'yo at tatanggapin ko ang sagot mo. Tanungin mo na Ryan. Sagot ni Lyra. Bahagyang natatawa pero halatang kinakabahan. Huminga ng malalim si Ryan at tinitigan si Lyra ng seryoso. Lyra, will you be my girlfriend? Natahimik si Lyra. Nakatingin siya kay Ryan. Halatang nag-iisip. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng binata. Ang pakiusap na kahit minsan, bigyan siya ng pagkakataon. Ryan, alam mong hindi madali para sa akin to, di ba? Simula niya. Alam ko, sagot ni Ryan. Hindi binibitawan ang kamay niya. Pero handa ako maghintay. Gusto ko lang malaman mo na lahat ng ginagawa ko para mapatunayan sa'yo na mahal kita. Bahagya na pangiti si Lyra. Ngunit halata pa rin ang pag-aalinlangan. Paano kung sa huli magsawa ka? Lyra, hindi ako perpekto. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko kayang magsasawa sa'yo. Hindi ko kayang iwan ka. Sagot ni Ryan na may bahagyang panginginig sa boses. Tahimik si Lyra. Ang mga salita ni Ryan ay tumama ng diretso sa puso niya. Unti-unti, naramdaman niya ang pagtanggap sa nararamdaman nito. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Ryan. Ang mga mata niya ay puno ng damdaming pilit niyang itinatago. Kung sasagutin kita, Ryan, ibig sabihin handa kang tanggapin lahat ng pagkukulang ko? Kaya mo ba? Ngumiti si Ryan. Ang mga mata niya ay puno ng saya at determinasyon. Kaya kong tanggapin ang lahat sa'yo, Lyra.
At sisiguraduhin kong hindi mo pagsisisihan to. Napatigil si Lyra, ngunit sa huli, ngumiti siya. Isang ngiting puno ng tiwala. Kung ganun, oo Ryan, sinasagot na kita. Ngiti ni Lyra. Nanlaki ang mga mata ni Ryan. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba yan, Lyra? Totoo? Tumango si Lyra. Hinawakan din ang magkabilang kamay ni Ryan. Oo, Ryan. Ayaw mo ba? Hindi na napigilan ni Ryan ang sarili. Hinila niya si Lyra sa isang mahigpit na yakap. Halos madurog ang puso niya sa saya. Salamat, Lyra. Bulong niya. Salamat sa tiwala. I love you. I love you, mahal. I love you, Lyra Cunanan. Sobrang pinasaya mo ko. Nakangiti si Lyra habang nakayakap kay Ryan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tama lang ang desisyon niyang bigyan ng pagkakataon ng sarili na magmahal ulit. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila napalitan ng init mula sa kanilang puso. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, nagsimula ang kanilang opisyal na kwento. Isang kwento ng pag-ibig na hinubog ng tiyaga, tapang at tunay na pagmamahal. Wakas!